Welcome back sa ating channel, Go EVL, Electric Vehicle Channel. Magandang gabi. At ngayon, meron lang akong konting i-discuss about dito sa TVS iQ-S na habang dinadrive ko ay mas na-appreciate ko, lalo na paggabi. So, let's see. Welcome to Go eVehicle, your go-to channel for electric vehicles, including the latest trends, updates, insightful discussion, and EV reviews. Ayan, as you can see kay EV, kung mapapansin nyo dyan, naka-dark mode yung kanyang panel. So, katulad ng ating mga cellphone, meron tayong light mode at dark mode na pwedeng iset, di ba? So, naka-fully adaptive na itong ating panel na ito. May joystick siya. And, okay, discuss natin ng konti ito. Isa to sa mga gusto ko eh. Punta lang muna tayo sa display settings. Okay, ayan. Meron siyang brightness. Ayan, kung gusto mo siyang, ayan, naka-adaptive din siya. Pwede namang manual. So, mapapansin mo dito, pag maliwanag, nagliliwanag, pag gabi, lumidilim din siya, yung kanyang backlight, no? And, ito yung sinasabi ko, na isa pang gusto ko. Meron siyang display mode. Ayan, as you can see. Ayan, meron siyang day and night. So, pwede natin siyang iset na kahit hindi na natin yung galawin. So, meron siyang fully adaptive control. Ayan. As of now, kasi pinakialaman natin kanina, kita mo dyan, naka-off and i-ano natin, i-on natin. Kapag may check na kay EV, ibig sabihin naka-on na. So, balik natin ulit. Ayan. Yan, napakagandang panel. So, may gagamitin tayo dito. Ayan. Ang time check natin kay EV is, ayan, kita niyo naman, 8:10 PM ng ngayon pa lang, November 12, 2024. So, buksan natin kay EV yung flashlight niya. Ayan. Ayan. Tutok natin dito. As you can see, napakarami kong mga fingerprints dito. Ayan, ang dami. Ayan, tutok lang natin dito kasi nandito yung pinaka-sensor niya sa part na to. Ayan, kung nakikita nyo dyan, diba? So, ayan, kita nyo dyan na meron siyang yung kanyang sensor. So, antayin lang natin kay EV. Antayin lang natin yan kung mag-a-adapt yung kanyang sensor. Fully adapted tayo, diba? Hindi ko alam kung ilang seconds eh. Pero, ayan, kita nyo naman dyan. Parang tagal. Ayan, as you can see kay EV, nakikita nyo dyan na nag-light mode na siya, diba? So, patayin ko na to. So, ayan, naka-light mode siya. At, kagaya na ang sinabi ko, pinatay ko na ulit yung flashlight. At yan, mag-a-adapt ulit yan. So, antay lang natin ulit. As of now is 8:11 PM. So, ang maganda sa kanyang panel, kita mo yung battery percentage. Uy, yan na. Okay. Ayan, nakita nyo naman, nag-adapt siya. And also, yan, makikita mo sa kanyang panel yung distance na meron sa 91%. Ito pa yung pwede mong itakbo na naka 96 kilometers pa. So, odometer, trip meter, speedometer, etc. and dates and time. So, marami to. Kung i-discuss natin ngayon ay sa full video na natin na gagawin. So, yun nga, isa sa gandang na-experience ko as a rider nitong iQ-S ay yung kanyang panel na talaga namang, syempre, as a rider, ang talagang lagi mo makikita yung panel mo. So, kapag ang panel mo ay pangit, hindi ka masyado mag-e-enjoy sa pag-drive. Pero, kung katulad nito ka-EV yung panel na ginagamit mo, ayan, napakaganda, ay ma-enjoy mo yung ride mo. So, again, yan muna yung di-discuss natin. Saka na natin i-full review ito. Sa mga susunod na araw, ayan, yung mga
yung mga ibang mga features na magugustuhan ko rito ay yan, babanggitin ko naman sa inyo. Again, I'm Mark from Go EV Kel, yung electric vehicle channel. Let's go!